exact, parang after 5 days, yung mga requirements na mga pinasa ko, if ever, kapag meron kayong question in mind. But guys, hindi lang yun yung mga pinasa ko. Hello guys! I'm back again with another video, and guys, nabasa nyo naman sa title, isang napakagandang good news ang i-share ko sa inyo dito sa video na to, which is, tayo po ay nagranta ng 5 years multiple entry visa sa Japan! And guys, ngayon ay matutuloy na ang aking dream na kung saan pumunta sa iba't ibang parte ng Japan, kasi guys, syempre 5 years yun, susulitin natin yon, okay? So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba siya nagawa, kung paano ko nakuha, ano yung mga pin-prepare ko. And guys, ayan, nilista ko lahat para kahit paano ay wala akong makalimutan sa pagbibigay ng tips sa inyo. And guys, napakadaming mga nagre-request talaga sa akin tungkol sa daw nila ng Japan vlog sa mga previous video ko. Kaya lang, hindi nga ako nakakagawa kasi mag-a-apply pa nga ng visa. And doon sa pag-a-apply ng visa, gusto ko talaga madami talaga akong backup na mga dokumento para nga ma-multiple entry ako, which is nagkatotoo nga. And guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung talagang long term na pinaghandaan ko bago ako mag-apply ng visa, okay? So guys, 2 beses ako nag-apply ng Japan visa, 2 attempt rather. And guys, alam nyo ba, yung first attempt ko is hindi natuloy kasi sa 2 rason. Una is masyadong matagal. Like kunyari, ang travel date ko is August, January pa lang apply ako. And yung pangalawang reason naman is guys, dapat pala is latest talaga yung birth certificate, and at least lesson learned doon sa pangalawang attempt ko is talagang nagawa ko siya, at ngayon yun nga nagbunga multiple entry pa, okay? So ngayon, gusto ko muna sabihin sa inyo na sa pag-a-apply po ng Japan visa ay mayroong mga travel agencies na accredited para makakapag-apply kayo. So guys, yung full list ay nandyan sa ibaba, but ako gusto ko munang i-recommend sa inyo kung ano at kung saan ako nag-apply, which is a Friendship Travel and Tours. So guys, hindi ito sponsored, hindi nila ako binayaran para dito kasi nag-research ako ng magandang travel agency at isa ito sa mga na-research ko. Yun nga lang, hindi siya ganun kamura compared sa iba, but pwedeng-pwede na. Kasi guys, ang binayaran ko ay 1,750 pesos. May delivery na yon dito sa probinsya. And guys, sa Makati yung office. So ito, to be clear, is 1,200 pesos kapag ka single entry nga apply mo. Then magiging 1,500 kapag ka multiple entry apply mo. But ako kasi, kaya naging 1,750 dahil pinadeliver ko po siya via LBC dito sa Nueva Ecija. Kasi taga Nueva Ecija ko. So kaya naging ganun yung halaga. Pero kung iisipin nyo, 1,750 lang para sa Japan visa compared sa mga visa ng ibang bansa, napakamura na nun. I-deliver pa mismo sa doorstep nyo. And guys, pwede nyo din naman pick upin kung taga Makati kayo, kasi taga Makati, I mean Makati based yung mismo travel agency ko. So ulitin ko, ang aking pong travel agency ay Friendship Travel and Tours, at ang halaga ng Japan visa ay 1,200 kapag ka single entry, magiging 1,500 kapag ka may multiple entry request, and 1,750 pag i-deliver sa probinsya. Dito sa Nueva Ecija yung rate na yun, hindi ko alam kung taga Visayas kayo, taga Mindanao kayo, ganun pa din yung rate. Pero for sure, mayroon din namang accredited na malapit na lang sa inyo. Okay? So guys, matatagpuan yung Friendship Travel and Tours sa Dusit Thani, Makati. So yon. And actually, alam nyo ba, konting backstory, kung napanood nyo yung aking Taiwan vlog, like guys, yung last day, paglapag ko ng eroplano sa Manila, sa NAIA, is nagpunta na agad ako doon sa Friendship Travel and Tours, at noon ako agad nag-apply ng aking Japan visa. Kasi bakit? Kailangan kasing passport. So syempre, ginamit ko na muna yung passport doon sa Taiwan, saka sa Vietnam, bago ko talaga isurrender yung passport ko. And sa kabutihang palad is after a week. Actually, to be exact, parang after 5 days is lumabas na yung resulta ko, at syempre pinadeliver. So next day delivery, parang next day kasi syempre probinsya, is dumating dito. So parang less than a week lang, mga 6 days lang, is dumating na agad dito yung passport, which is okay kasi mayroon ako mga upcoming trips din nun, which is yung Hong Kong nga, kung nakita nyo. And then at least ay tayo ay may Japan visa na by that time. Okay? So guys, ngayon gusto ko munang i-call yung inyong attention. Like for example, kapag pinanood nyo itong video na to, syempre interesado kayo magpunta sa Japan. So gusto ko tulungan nyo din ako at the same time na pagtulong ko sa inyo dito sa video na to, kasi ako ay nagpaplano magpunta ng maraming beses sa Japan talaga. And ngayon, gusto ko nga malaman kung ano yung mga request nyong content. Like for example, nagre-request kayo ng content sa Tokyo Disneyland, magre-request kayo ng content sa Sapporo, magre-request kayo ng content sa Fukuoka, magre-request kayo ng content patungkol sa Osaka. Guys, please paki-comment sa baba. Like for example, pwede pong Universal Studios Japan Tour, mga something like that.
kahit anong request nyo sa Japan para kapag ka nabasa ko, if ever na mapupunta ako dun sa lugar na yon, gagawin ko ng content all for you. Kasi multiple entry nga, di ba? So, yun kasi purpose doon. Isa kasi sa purpose ko talaga is para gumawa ng mga multiple vlogs, and isa din doon is para madaming beses ako makapasok ng Japan, okay? So yun guys, kinol ko lang yung attention nyo na mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyong content, okay? So magsimula na tayo. Ako po ay nag-apply ako doon sa Friendship Travel and Tours, tulad ng sinabi ko sa inyo. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo bago tayo talagang magsimula na sa mga requirements na pinasa ko kung ano yung nangyari doon sa Dusit Thani by the day na ako'y nag-apply ng visa. Flashback. Ayan guys, hello sa inyo lahat. Andito na ako ngayon sa Dusit Thani at papanik na ako doon sa Friendship Tours para mag-ayos ng visa ko sa Japan. So guys, ngayon daladala ko na lahat ng mga papeles, lahat ng kailangan na nakita ko sa internet, and mamaya bibigyan ko kayo ng detailed na information about dito. So let's go! Ayan, third floor to guys, dito sa Dusit Thani. Let's go. Ayan guys, so kukuha kayo dyan ng number. So ito yun. At ayan, ito yung Japan visa price list. So tourist tayo. So with multiple entry visa request yung kukunin ko. So 1,500 yun. Pero pag single entry, 1,200 lang. Alam niyo ba, second attempt ko na to kasi una kong attempt is parang ano siya, dapat pala within 90 days babiyahe ka. Akala ko pwedeng kahit kunyari mga 5 months after pa gano'n, pero hindi, kailangan 3 months before at least. So yun, sa target travel date mo. And guys, take note, mayroon silang cut-off time na 5 PM. So, pumunta kayo na before 5 PM. Much better kapag ka after lunch para sure na may slot kayo kasi minsan mahaba pila dito. Ang isa kong pinagdadasal nga sana multiple entry at least para if ever, kasi ang target ko una Osaka, Kyoto, Nara, Fuji yung pupuntahan ko. Then next travel is Tokyo and yung mga the rest na katabing prefecture nun. End of flashback. Okay, o di ba nakita nyo na ganun po ang nangyari sa akin nung nag-apply ako ng Japan visa right after ko ng Taiwan na trip ko. Talagang dumiretso na ako doon. Yun pa yung suot ko kung makikita nyo sa aking vlog by that time. So ngayon is gusto ko na sa inyong i-share yung mga requirements na mga pinasa ko para makakuha ng Japan visa. So number 1 sa mga pinasa ko guys is syempre ang valid passport. And guys, syempre ang ipapasa nyo dyan is talagang valid na matagal pang valid, okay? Huwag kayong magpapasa ng may expired na passport kasi syempre yung visa nyo ilalagay doon, edi parang mawawalan din ng sense. So mas maganda guys kapag valid yung passport and matagal ma-expired. So yun yung number 1 requirements, passport guys. And next na pinasa ko is application form. So yung application form is ang ginawa ko is tinype ko na siya sa computer, like yung mga question doon, yung mga answer ko is typewritten, like hindi ko siya sinulat kamay. So guys, yung link para makita niyo application form ilalagay ko dyan sa ibaba. Mada-download niyo siya online, PDF file siya, then pwede niyo nasagutan doon, like ita-type niyo lang doon, okay? And kapag meron kayong mga sagot na parang pang NA, guys, huwag kayong magli-leave ng empty. Dapat lahat may NA. Then next, aside from those application form is guys, bank certificate. So guys, take note bank certificate. Magkaiba po yung bank statement saka bank certificate. Ako, BPI yung bank ko. So, nag-apply ako talaga dun sa mismong bank ko. Pumunta ako dun sa physical branch tapos nagsabi ko doon na pwede pong mag-request ng bank certificate. Kasi guys, yung bank certificate is doon makikita dun yung ADB nyo, like yung average daily balance, kung magkano yung laman ng inyong account. And for me, based on my own thoughts, is mas maganda kapag kasakto yung laman ng inyong bangko doon sa haba ng pagtitrip nyo. Like for example, is kunyari per day, ito ata yung average. Ay, research ko muna para mas tama. Ito yung average na budget dapat na meron laman yung account nyo. Tapos times 10, kunyari kung 10 days kayo, kasi ganun yung ginawa ko. Kaya tingin ko isa sa magandang factor kung bakit ako na aprobahan ng multiple entry visa dahil doon, okay? So guys, yung bank certificate na in-apply ko is meron siyang header. Like meron kung kanino ko siya ibibigay. Kasi tinanong ako dun sa BPI, like saan ko daw ba gagamitin, ganyan. So sinabi ko, mag-a-apply po ako ng Japan visa. So ang ginawa is hiningi sa akin kung saan nga. So nilagay ko doon Japan visa, ay Japan Embassy something, tapos yung address, ganon. And yun, hiningi nila yun, tapos yun, nilagay na, tapos nilagyan ng sealed. So guys, kasi syempre kailangan sealed kapag ka magpapasa kayo ng bank certificate. So yung bank statement, libre lang yun. Kung gusto nyo magpasa kayo, pwede kayong magpasa. Kung ayaw nyo naman, okay lang din, kasi bank certificate lang yung kailangan. Next guys is
photo. So guys, nagpa-picture ako, and if ever naman na kayo magpapa-picture sa mga photographer dyan sa area nyo is guys, sabihin nyo lang gagamitin nyo sa Japan Visa. So ako po ay hindi nakangiti doon sa Japan Visa ko kasi hindi daw pwedeng nakangiti. Kaya ganun lang yung aking picture. Like for example, ito, ilalagay ko dito yung picture ko. So guys, yan yung picture ko sa Japan Visa ko. And after nun, okay na, ididikit nyo lang yun or something. Pero ang nagdikit dun sa akin is yung dun sa travel agency. Siya yung nagbahala magdikit-dikit kasi ayokong magkamali. Kaya yun guys, if ever dun na lang din sa travel agency nyo ipadikit. Okay? So next is birth certificate. Ayan. So sa birth certificate po is dapat ang inyong ipapasa is latest. Nung first attempt ko, isa yan sa nagpaligwak sa akin kasi medyo parang hindi latest yung ipinasa ko. So if ever, kapag kukuha kayo ng birth certificate nyo, is pwede kayo mag-request online kung gusto nyo. So yung link ito, binabasa ko, psahelpline.ph. So pwede kayo makapag-request dyan ng PSA na birth certificate. And guys, dadating na yan sa inyo mga 5 to 7 days ganyan. So at least latest na. Hindi na kayo pipila talaga sa PSA office or something. So, yun guys, yun isa sa mga tip, dapat latest yung birth certificate nyo. Kasi isa yun sa reason kung bakit ako nag-second attempt din. Kaya yun, birth certificate. The next is itinerary. So guys, meron talaga silang format. So, merong format po yung mismong Japan Embassy ng itinerary. So, hindi pwedeng mapagtripan mo lang ng format na naka-bullet form, na naka-table, na merong design. Hindi po pwede. Mas maganda po kapag yung mismong format nila yung gagamitin mo, and yun din yung in-advise sa akin. Hindi ko alam kung pwede talaga yung own design, ganyan. Pero kasi ang in-advise sa akin ng travel agent ko, ng travel agency na aking inavailan ay yun nga, sundin nga yung travel itinerary na format ng Japan Embassy. So yung link guys, ilalagay ko sa ibaba para kahit papano, if ever, kapag meron kayong question in mind, is makikita nyo yan. Andyan din yung mga sample. So next is ITR explanation / cover letter. So kasi guys, hindi kasi ako nakapagpasa ng ITR. So yes, wala po akong ITR na ipinasa dito sa pag-a-apply ko ng Japan Visa. Bakit? Kasi ITR, di ba? Yung ITR, makukuha mo siya sa pagka nakatapos yung isang taon. Eh guys, kare-request ko lang kasi, parang ka-file ko lang ng certification ng of registration. So yun. Kaya hindi ako nakapagpasa ng ITR, and in-explain ko na lang doon, nagbigay na lang ako ng cover letter na sinabi ko doon sa cover letter na ako po ay wala pang ITR, ganyan, and sa susunod is magkakaroon na ako ng ITR. Kaya sinabi ko din doon na ako po ay content creator, freelance content creator to be specific, ganyan, kung ano yung ginagawa ko, gumagawa ako ng videos, and etc. And sinabi ko din doon na sana maaprubahan ako ng multiple entry visa kasi i-video ko yung Japan. Like, gusto kong i-video yung Japan talaga as a whole. Like, iba't ibang parte ng Japan, which is yun nga yung gagawin ko talaga. And ayan, isa kayo sa mga rason kung bakit ko i-video yung Japan para makapag-vlog. Okay? So, last na pinaka main requirement is multiple entry request. So guys, ito nga yung dagdag 300 pesos kapag sa same agency tayo, kasi itong multiple entry request is plus 300 pesos siya. Kasi kapag yung single entry lang is 1,200 pesos, then kapag meron kayong multiple entry request is plus 300. So magiging 1,500 siya. And kung nakatira kayo sa probinsya is 1,750 in total yung babayaran nyo. So far, ito yung aking mga requirements na pinasa na talagang kailangan talaga nila. Like yung kailangan na hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng magkulang and whatsoever. But guys, hindi lang yun yung mga pinasa ko. Meron pa akong mga pinasang supporting documents na mas magpapatunay na talagang legit at sigurado na talaga ako magta-travel. Kasi nagpasa din po ako ng kopya ng aking ticket. Yes, kung tatanungin nyo, kung tinatanong nyo ngayon kung kailangan ba na bumili na muna ng ticket bago mag-apply ng visa. Actually, hindi po. Ginawa ko lang kasi risky ako. So, nag-take ako ng risk kasi gusto ko, ang naka-mindset ko kasi that time, kapag nakita ng mismong embassy na may ticket na ako, madadagdagan ng puntos yung chance para magkaroon ako ng multiple entry na visa. So, guys, bigay ako sa kanila ng round trip ticket, like yung nakalagay doon kung kailan ako pupunta ng Japan at kung kailan ako uuwi ng Pilipinas. So, yun. Isa yun sa mga extra na pinasa ko. At nagpasa din ako ng confirmed hotel booking. So guys, nakalagay doon. Kaya lang, ito ang tip.
ang hotel booking na pinasa ko is may free cancellation siya. Like sa booking.com ko siya ginawa. Kinancel ko din to kasi ibang hotel talaga yung preferred ko. Like talagang ano lang siya, just in case lang na kailanganin at para nga mapakita nga ang pruweba. So yun yung ginawa ko. Nag-hotel booking ako. Nagbigay ako ng hotel booking. So ang ginawa ko is nagpasa ako ng hotel booking na nandun sa range ng pagpunta ko. Like for example, pupunta ako ng January 1 to 10. So yung hotel booking ko is covered din ng January 1 to 10. So yun po yung pangalawa sa mga extra na hindi kailangan na pinasa ko. So, ang pangatlo o last but not the least guys is pinrint ko yung travel history ko. Like ito guys. Ayan, makikita nyo. So, sinabi ko dyan na nakapunta na ako ng Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, Taiwan, and whatsoever, Hong Kong, ganyan. So, yun, nagprint po ako ng travel history ko para maisip talaga nila na frequent traveler ako, ganyan. Nilagay ko din dun yung taon, kung ilang beses ako nakapunta sa isang bansa na yon, inilagay ko din dun. Tingin ko, isa yun sa mga rason kung bakit ako nagkaroon ng multiple entry visa. Like, hindi ako sigurado pero kasi guys, sa lahat ng mga sinabi ko na yun, ang pinaka-importante as far as I know is yung mismong application form, syempre yung passport, tapos itinerary, tapos yung bank certificate. Kaya importante yung bank certificate is para makita kung meron talaga kayong capacity na makapunta sa Japan. So guys, wait lang, commercial lang. Kapag ka nakakuha na kayo ng Japan visa at nakabook na kayo papuntang Japan, is guys, meron nga pala ako i-share sa inyo na code which is magagamit nyo to sa Klook application. Ang code ko ay Paul Ivan 5 off na kung saan magkakaroon kayo ng extra 5% off sa lahat ng i-avail nyo sa Klook. Mapa hotels, activities, and Japan Rail Passes. And guys, itong code na to applicable to sa lahat ng bibili nyong activities. Like kunyari, pupunta kayo ng Shibuya Sky. Like for example, pupunta kayo ng Kyoto, kailangan ng Japan Railway Pass. Tapos kunyari, kailangan nyo ng ticket papunta sa Universal Studios Japan, tapos Tokyo Disneyland. Pwedeng-pwede nyong gamitin guys yung link na nasa ibaba, or pwedeng-pwede nyong gamitin yung code ko na Paul Ivan 5 off para magkaroon kayo ng extra 5% discount. So yun lang, thanks! So guys, since first time applicant nga pala ako, is kasi kapag ka mag-a-apply kayo ng multiple entry request, is hindi pasok talaga yung pagka first timer kayo. Like for example, para malinawan kayo, kasi baka mamaya is isipin nyo ay porkit first timer is pwede na makapag-apply ng multiple entry request. Pero guys, hindi po. Kasi ako, tinignan kong mabuti yung multiple entry request. So tinignan ko kung meron ba dong tingin ko papasok doon sa chances para maaprubahan. So guys, ito po ang mga possible na reason para kayo po ay maaprubahan ng multiple entry request. Isa na dyan yung dapat frequent traveler ka sa Japan. Isa na dyan yung dapat regular employee ka ng isang enterprises. Ikaw o yung mismong asawa mo o yung anak mo. Tapos ikaw ay isang cultural, intellectual figure, or ikaw din o yung asawa mo and whatsoever. So guys, wala ako ng karamihan sa lahat ng yan. But ito kasi nakita ko doon is meron doon nakalagay sa number 1, kung makikita nyo, may nakalagay doon na who has sufficient financial capacity. So, ang tinignan ko is baka yun kako pwede. Like, suntok sa buwan talaga yung ginawa ko. Tinignan ko kung maaprubahan ako kapag yun yung chinekan ko. So guys, yun yung chinekan ko, which is yung who has sufficient financial capacity. Then, ayun, naaprubahan tayo. And tingin ko, nung chinekan ko yun is ang ginawa nilang supporting document ko na talagang nag-reason para maaprubahan is yung bank certificate. Kasi guys, doon sa bank certificate natin is dapat nakalagay din doon yung ADB. Like, makikita doon kung kapapasok mo lang ng laman ng bangko mo or whatsoever. Ako kasi, yung bangko ko ay parang average. Ganun talaga siya. So, hindi talaga bumabagsak na bagsak. Hindi tumataas na mataas. Like, talagang maganda yung record guys so far. So, yun, tingin ko isa yun sa nag-reason kung bakit ako na-aprubahan, which is yung who has sufficient financial capacity. Hindi nga naman kasi ako frequent traveler kasi first timer ko nga and whatsoever. So I think yun ang isa sa mga rason kung bakit ako na-aprubahan ng multiple entry request. Plus, oo nga pala, para malinawan kayo, i-explain ko din yung
difference nung single entry and multiple entry. So guys, the word itself, pagka single entry is isang beses nyo lang magagamit yung visa nyo. Tapos yung multiple entry is madaming beses kayo makakapasok naman doon sa Japan, sa area ng Japan. So guys, may possibility din na kapag ka nag-apply kayo ng multiple entry visa is maaprubahan kayo ng single entry. Pero kapag ka single entry lang yung inyong in-apply is single entry lang guys. Kaya mas maganda kapag ka i-apply nyo din talaga yung multiple entry para kapag ka, if ever, ang ibigay lang sa inyo ng mismong embassy is a single entry, okay lang, di ba? So, mas maganda. So, yun guys. And kapag ka mag-a-apply kayo, is dapat kayo po ay mag-a-apply ng at least 3 months. Kasi guys, ang single entry is dapat 90 days maililipad mo. Paano kapag ka nag-apply ka ng tulad ng una kong ginagawa, January pa lang nag-a-apply na ako. Tapos maaprubahan ako, kailangan lumipad na ako ng bandang January, February, March. So, dapat March lilipad na ako, guys. So, yun. If ever, kung ano yung travel date nyo, mag-apply kayo 3 months before. I mean, kahit mga 80 days before. So, para malaki yung chances na kapag ka maaprubahan ka pa din, is pasok pa din doon sa travel date mo, o diba? So yun guys, yung isa sa mga tip ko sa inyo. And kung meron kayong mga additional pang questions, is mag-comment lang kayo dyan sa ibaba, then sasagutin ko kayo. Promise, sasagutin ko kayo. And kung meron kayong mga content suggestions sa Japan, is titignan ko yan, babasahin ko yan, at titignan ko kung pasok sa budget natin yung request yung content at pupuntahan natin yan kasi multiple entry nga ang ating naging visa. And guys, isa sa mga target ko kasi talaga is yung Osaka, Kobe, Nara, Kyoto, tapos Hiroshima, tapos target ko din yung Tokyo, yung Hokkaido, Sapporo, Fukuoka, Nagoya, and etc. So kung meron pa kayong mga ibang underrated places na meron gustong isa-suggest sa Japan, is i-comment nyo lang sa baba, then titignan ko kung mura, kung pasok sa budget at pupuntahan ko. At gagawin ko din ng vlog, okay? So yun guys, maraming salamat. And oo nga pala, i-follow nyo ako sa aking Instagram account para updated kayo every time na nagpo-post ako ng bagong travel updates. Malay nyo, magja-Japan ako, tapos meron kayong mga gustong sabihin sa akin, mga gustong i-suggest, o mga gustong itanong, mabibigyan ko kayo ng sagot kasi sumasagot naman po ako sa direct message ko din sa Instagram, okay? So yun guys, maraming salamat. And guys, gusto ko muna ngayon ipakita sa inyo at i-share sa inyo yung aking reaction nung nalaman ko na ako ay naaprubahan ng multiple entry visa ng Japan Embassy under doon sa travel agency ko, which is Friendship Travel and Tours. Okay? So ito po, maraming salamat. So yun lang. Thanks!